Hello guys, good afternoon. Welcome po sa ating page. Kung di pa po kayo naka-follow sa ating page, ay please i-follow po natin itong page na ito if you want more content about God's Word or anything about the Lord. Of course, syempre anything about discipleship din, church, ganyan. So mga ganyang bagay po. So, nag-live po ako ngayon kasi meron lang po akong gustong i-share kasi may nagtanong po sa akin, sabi dito ay paano daw malalaman na kung yung taong yun ay God's best para sa kanya. So, itong tanong na ito usually laging tinatanong ito ng mga seeking, of course, 'di ba? Praying ng mapapartner nila sa buhay, or maybe ay currently, 'di ba, they are in a relationship din, pero gusto nilang malaman kung yung partner niya ba ay gusto ni Lord para sa kanya. Well, actually hindi lang naman ito para sa relationship din, sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Gusto ko siyang sagutin na generally, diba? Sa lahat ng aspeto ng ating buhay magagamit natin ito. So, pwede mo rin siyang gamitin. For example, sa hanap ka ng trabaho, ano pa ba? Magpapamilya ka na, anything, lahat. Okay? So, paano ba malalaman na kung yung taong yon ay God's best for you? Or will ni Lord sa'yo? Or si Lord ang nagbigay? So, tatlong bagay lang. ABC lang, basic lang. Alam kong marami pang pwedeng isagot dito, pero sagutin lang natin siya ng basic. So una, paano mo malalaman na kung yung taong yan ay God's best para sa'yo? Alam nyo po, matagal na din po ako sa ministry, somehow matagal na din po ako nagpapastor. So madami na rin po ako nakitang in a relationship, mga magpartner po. Nakita ko na paano, di ba? Paano yung mga simula, paano nag-end, paano nagpatuloy, yung mga ganyan. Okay? And of course, syempre ako din, na-experience ko din yan somehow. Di ba? So, tingin ko ito yung mga factor na pwede natin gawing pangsala para malaman po natin na kung yung kasama natin or yung darating sa atin ay galing ba kay Lord o hindi. So, una, syempre, yung word na acknowledge. Word na acknowledge. Sabi dyan, Proverbs 3:5-6, in all thy ways acknowledge Him, si Lord, and He shall direct thy path. So, kung gusto natin malaman if that guy or that girl ay galing ba kay Lord, of course, syempre, we need to acknowledge God's presence, di ba? So, dapat nananalangin ka. Kung bunga talaga ng panalangin mo yan, di ba, ay best yan, galing kay Lord yan. Bakit? Kasi hindi ka naman bibigyan ni Lord ng tao na kung saan na hindi maaganda, hindi maayos, diba? Hindi naman si Lord nagbibigay ng ganun. Okay po. So, kung talagang bunga yan ng panalangin mo, kung talagang nananalangin ka, ay walang dapat ipangamba. Kasi si Lord naman ay hindi po madamot. Okay? Dadaling ka ng Panginoon dun sa tamang tao, dadali ng Panginoon sa'yo yung tamang tao. Okay, just acknowledge God's presence, God's power, na alam ni Lord yung ginagawa niya, alam ni Lord kung sino ang bagay sa'yo. Diba? So, just pray. Pray ka lang. Diba? Mag-pray tayo. Ganon din sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Importante yung panalangin. Napaka-powerful po ng panalangin. So, sabi diyan, He shall direct thy path. Okay? So, kapag habit mo na ang manalangin, diba, expect mo na darating ang will ni Lord sa'yo. Okay? So, una is acknowledge. Pangalawa, letter B, is believer. So, pangalawang pangsala natin para malaman natin na kung tao na yan, yung dumating ba, ay gusto ng Panginoon sa'yo. Of course, sabi, dapat believer. Katulad mo. Diba? Sabi sa 2 Corinthians 6:14, don't team up with those who are unbeliever. How can righteousness be a partner
with wickedness? How can light live with darkness? Di ba? So, paano mag-work out yung relationship ninyo if magkaiba kayo ng pinaniniwalaan, magkaiba kayo ng Diyos na kinikilala, ng practices, ng values, di ba? So, it will never work. Okay, kaya nga ang sabi ng Bible, kunin mo yung katulad mo. Diba? Katulad mong mananampalataya, katulad mo ng Diyos na kinikilala, katulad mo ng pinaniniwalaan, yun ang hanapin mo, yun ang tanggapin mo, yun ang papasukin mo sa buhay mo. Diba? Kasi mag-work kayo, mag-work out. Diba? Kasi parehas kayo ng Diyos na kinikilala, parehas kayo ng paano sumamba, parehas kayo kung paano magpuri sa Diyos, parehas kayo ng practices, ng values, mag-work ang relationship ninyo. Okay? So, dapat believer, katulad mo. Okay? Mahal si Lord. Okay? Kasi kung hindi niyan mahal si Lord, at hindi siya naniniwala sa salita ng Panginoon, okay? Mag-aaway lang kayo, magtatalo lang kayo palagi. So, una is acknowledge, pangalawa is believer, and of course, yung pangatlo po and last, yung letter C natin is consequence. So, pwede mo siyang gawing pangsala if ever may kasama ka na ngayon or may darating lang. Tignan mo lang, ano ba yung effect nitong taong ito sa'yo? Or ikaw, ano ba yung effect mo sa kanya? Sa Romans 12:2, do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you can figure out what God's will is, what is good, pleasing, and mature. So, pag gawin mo pangsala, ano ba yung iyong epekto ng taong yan sa'yo? Diba? Mas gumaganda ka ba? Mas bumubuti ka ba? Mas nalalapit ka ba kay Lord? Diba? Kasi hindi si Lord magpapadala ng tao, ng bagay, or hindi ka papupuntahin ng Panginoon sa kahit anong sitwasyon na ilalayo ka sa Kanya. Diba? So malalaman mo ay galing ito kay Lord. Kasi bakit? Habang pinaparamdam niya sa'yo, yung pagmamahal niya sa'yo, ay lalo ka namang nai-inlove kay Lord kasi never siyang naging hindrance sa relationship niyo ng Panginoon. Diba? Pwedeng siya pa ang tumutulak sa'yo na sige lang, galingan mo pa mag-serve kay Lord, mas mahalin mo pa ang Panginoon. Diba? Habang pinaparamdam niya na mahal ka niya. Okay? So, ganun din po sa ibang bagay. Consequence, yung trabahong yan, ano bang effect sa'yo yan? Baka ang laki nga ng sweldo niyan, hindi mo naman na nagagawa yung role mo kay Lord, diba? Yung responsibility mo as a Christian, as a disciple, as a leader, diba? Yung dreams mo, wala namang masamang tuparin yung pangarap, pero anong effect sa'yo niyan sa spiritual life mo, sa relationship niya ng Panginoon? So, ilan lang yon, 3 bagay lang, ABC, na pwede mong gawing pangsala para malaman kung yung taong yan ay God's best ba para sa'yo. So, acknowledge, believer, and consequence. So, I hope na sa nagtanong po ay I hope na mapanood mo to, and kahit papano matulungan kita sa tanong mo, diba? At maliwanagan yung isip mo. So, God bless po. Please, kung di pa po kayo naka-follow, naka-like, subscribe, please po, paki-follow po yung page natin, Disciple Tips. God bless po, God bless, and stay blessed, stay in love, diba? And ayun, pagpalain po tayo ng Panginoon.